Okay, dumako na po tayo dito mga kababayan. Kay tiwala ng publiko kay VP Sara bumaba na sa pool. Eto na. Tila nagising na raw ang mga Pilipino sa mga aligasyong ibinabato kay VP Sara. Ayan na! Ayon yan kay Manila Congressman Benny Abante. Patay ka na, Sara. Tapos ka na ngayon. Pupunta-punta ka pa kay Presidente, ha? Aray ko. Ha? Makikiusap pa kay Presidente para humingi ng endorso. Ang kapal mo ka. Aray ko. Palam mo ka. Wala na naman akong boses nito. Sabi ko na nga ba, dapat mauubos na naman to. Bumababa na raw kasi ang tiwala ng publiko sa bise habang tumatagal ang impeachment trial. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon. Kita mo, ha? Ano sabi ni Uncle Abante? Ang laban na to para sa'yo. Ang laban na to Aray ko. para sa'yo. Ang laban na to. Ganun si Uncle, ha? Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelyido ko Abante. Go! Hindi pwedeng umatras. Hindi raw patitinag at tuloy ang laban ni Manila Representative Benny Abante patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siya ang isa sa mga nag-endorso ng Cabrera complaint o ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumbinsido naman ang mambabatas na nang dahil sa impeachment, bumabagsak na raw ang tiwala ng publiko sa ikalawang Pangulo. Nako. Naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Tama, hindi na siya popular as before. Kasi nga, yan ang sinasabi ko sa inyo noon, mga kababayan, mga karayuma, pag nabuksan po ang impeachment, wala na, finish na. Ayan, nabuksan na yung impeachment, finish. Aray ko. Diba? Kaya ang napili na ngayon, ang napili ngayon ng ating Pangulo ay si, drum roll please, Aray ko. drum roll. Aray ko. Ang napili ng Pangulo ay si ICC. Yan po ang napili ng Pangulo na susuportahan. Si ICC. Sino po ba si ICC? Sino yan? Mali. Hindi nyo mahulaan. Mamaya, tapusin lang natin to. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Kung siya rin daw ang tatanungin sa unang article of impeachment pa lang na tinalakay sa impeachment court, kaugnay sa umunay pagbabanta sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez, dapat convicted na ang bise. Magpapatuloy ang paglilitis sa Lunes at haharap ang mga testigo kabilang na ang dalawang special disbursing officer na sina Gina Acosta. Nako, maganda po bukas. Haharap si Acosta at si Fajarda sa pool. Aray ko. Edward Fajarda. Kaugnay pa rin ito sa aligasyon ng paglustay sa umunay confidential funds ng OVP Yari! at DepEd na dating pinamunuan ni Duterte. Para sa Agenda Weekend. Para sa agenda, Sara Loka-Loka. Eto na. Ang ICC ay si Idol. Hindi nyo ba na Siya si Idol. Sisimula sa Idol. Idol. Hindi nyo pa rin magets? Idol.
Claire Castro! Hi friends and not friends and not friends. Oh, gulat kayo, no? Oh, gulat kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Abangan nyo na lang kung anong mangyayari. Ha? Iiyak ang mga DDS. Ha? Iiyak po ang mga DDS sa mangyayari po kay Idol Claire Castro. Yari kayo kay Idol Claire Castro. Aray ko. Ayoko po sabihin kung ano talaga ang ano, pero sinisigurado ko sa inyo na si Idol Claire Castro ang wawasak. Aray ko. Ha? Si Idol Claire Castro po ay napili na ng ating Pangulo. Ang tanong na lang, mga karayuma, ang tanong na lang, saan ilalagay si Idol Claire Castro? Ha? Saan po ilalagay si Idol Claire Castro? Yan ang tanong. Ha? Mariyari. Asan ba si Addictus Rex? Nagchat si Addictus Rex. Pare, ba't sinabi mo? Uy, sorry, Addictus Rex. Nako, sorry. Pare, sabi ko sa'yo, secret lang. Sorry, pre. Aray ko. Sorry, campaign manager. Alam mo naman ako, wala akong nililihim dito eh. Wala akong nililihim dito, pare. Huwag ka lang magtampo, Addictus Rex. Wala akong nililihim eh. Sorry, pre. Ha? Sorry, wala akong nililihim dito. Alam mo naman dito eh. Kailangan sinasabi natin lahat. Ha? Kaya, pasensya ka na, pre, kung nasabi ko na. Okay? Spoiler alert, pre. Oh, ito. Oh, kanino ba? Bakit ba hindi marunong sa COA si Sara? Pakinggan natin to, mga kababayan. Aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Huwag mo sundin yung kuwa. Kuwa na. Wala namang mangyari dyan. Flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala namang lahat. Sa Aray aking ko. paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Huwag mo sundin yung kuwa. Kuwa na. Okay, kita nyo? Saan nagmana na hindi sinusunod ang COA? Sa putang inang bangag na si Digong! Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Oh, di ba? Bakit? Sandali lang po. Oh, ano ba ginagawa ni Digong? Oh, pakinggan natin. Na yung kuwa na yan. Litse. Kasi yung kuwa, every time may mali talaga. Ano ba itong kuwa na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-kuwa, lagay natin, torture natin dito. Sige kasi, sino ba gusto makulong ng ano? Pero yung pahirapan,
Yang ang ayaw ko yung pahirapan. Kita mo? Kasi nga po, nung panahon ni Duterte, putang inan to, bangag na to, mga babayan, tinatakot po nila yung COA. Saka makakita niyan, yung COA tinatakot mo para makangurakot ka. Kaya umapaw po yung korupsyon eh. Kaya umapaw po yung korupsyon. Bakit ka mo? Yung COA hindi nila ma-check dahil papatayin sila eh. Oh. Ayan o, isa pa. Utang ina yung kuha rin. Litse. Utang ina yung kuha rin. 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 Litse. Kasi yung kuha, every time may mali talaga. Ano? Tingnan mo. Tinakot po ang COA para magnakaw ang pusang ina. Kapal na mukha eh. Oh. Tapos sabihin nyo, yan ang magaling na presidente? Yan ang magaling na presidente? Aray ko. Ha? Pa itong kuha na ito. Pare Biniro, Drum J, Chinita ko, shoutout ha. Si Ma'am Yvette Soriano, Prior Filipina Page. Shoutout sa mga umabol. Fuji ko, Caroline Makino, Ceresa Force. Shoutout sa mga umabol. Kidnap tayo ng taga-kuha. Lagay natin torture. Pero mo, ikikidnapin pa yung kukuha, tas torturein, tarantanga! Aray ko. Diba? Pusang inan to, ayop talaga. Biro mo yung COA tinatakot kaya umapaw po ang korupsyon eh. Hindi po na-check eh. Hindi po na-check. Paano ma-check? Kaya takot, kikidnapin, torturein. Aray ko. Ma'am Ineko, Maria Teresa, shoutout. Oh, di ba? Apakakupal na ito ni Digong. Natin dito. Kasi, sino ba gusto mo kulong ng ano? Pero yung ano, pahirapan, yung, ang ayaw ko yung pahirapan. Kita mo? Biro mo? Proud na proud pa ang mga DDS. Pusang inang Digong to. Oh. Kita nyo? Tama po ba yun? COA? Diba? COA? Oh. Akala siguro ni Sara, yan po yung akala niya. Akala niya po na dire-diretso. Kaya nila yung COA. Akala niya, sasagipin siya. Ha? Akala niya, sasagipin siya ni BBM eh. Kasi, si Sara po, mga kababayan, for the past 6 years niyang mayor, nagnakaw ng confidential funds. Aray ko. Nagnakaw po ng confidential funds sa Davao. Kasi paano niyo po masasabi na hindi siya marunong sa confidential funds? Eh sa Davao, 6 na taon may confidential funds siya. So hindi niya po ginagasta ng tama. Kaya wala siyang alam eh. Ang alam niya sa confidential funds, ninanakaw. Aray ko. Oh. Ninanakaw. Then presidente yung tatay niya, hindi pwedeng galawin hindi pwedeng tanungin, galawin. At malaman kung saan niya dinadala yung confidential funds kasi nga papatayin ng tatay niyang demonyong bangag. Aray ko. Ganyan po ba? Ha? Yan po ba yung gusto yung pabalikin ng betlog, pusang inang yan? Yan po ba yung pinagmamalaki ng mga DDS, pusang inang nyo? Aray ko. Ha? Tapos si Sara kung umasta, akala nyo po, tingnan nyo pa po to ha, katulad nung nakaraan, pinakita ko sa inyo. Tingnan nyo po ha, tingnan nyo, sa taas po si BBM. Si Sara po sa ilalim, tingnan nyo naman. Ang pusang inang Sara, pag magpapapicture sa kanya, nakapila pa. Tingnan nyo po si BBM yung nagpapapicture. Tingnan nyo ha. Pusang ina mo, Sara, pusang ina mo talaga. Kasama ng pusang inang pamilya at tatay mo. Pamilya mong si Baste, pamilya mong si Pulong. Mga demonyo kayo, pahirap kayo ng Pilipinas, pusang ina nyo. Aray ko. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo po, mga kababayan, no. Si BBM sa taas, tingnan mo. Kahit sino pwede. Si Sara nakapila pa. Nakapila pa para magpa-picture sa pusang inang magnanakaw.
Aray ko. Oh, nakapila pa oh. Oh, next. Oh, nakapila pa oh. Oh. Nakapila. Aray ko. Daig pa yung presidente. Di ba yung sabi ko nga sa inyo yung presidente oh. Aray ko. Hayop na to. Akala mo kung sino umasta? Aray ko. Daig pa presidente. Tapos yung napapaligbutan siya ng mga bodyguard niya. Akala mo? Tapos yung nagsimba yan sa Davao. Ha? Nagsimba si Sara sa Davao. Hinati yung church. Hinati po yung church. Yung guard po, nakaharang na ganon, para dito sa left side, siya lang uupo. Walang katabi. Aray ko. Grabe pa isa-isa sa kanya, oh. Gwardyado. Ganyan po kasi pag ikay mamamatay tao. Mamamatay tao po kasi, oh. Mamamatay tao po. Kaya takot po sa sariling multo. Ha? Takot sa very important plunder woman, BIP. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Okay na ako talaga. Oh, dumako tayo dito. Pakinggan po natin to yung sinabi ng COA. Idugtong lang natin para sa naratibo natin. Feeling entitled talaga ang demonyo eh. Demonyo talaga eh. Tree planting, these Christmas funds, this giving of assistance, giving of grocery, giving of medicines. Are these funds, if properly accounted for, could they be gotten from either the president's social services fund, or for what you said, there is another audit unit that audits her regular funds? Could the president, if you know, could the vice president have gotten all of this funding from her regular or social amelioration funds instead of the confidential funds, which you said must be strictly complied with? Council for respondent? That calls for an opinion, Your Honor. She should have gotten it from amelioration fund. Let's let it It is continue. within her competence. If she knows, Council. Celine, if you know. Kung yung paggagamitan po is yung nabanggit nyo na activity, hindi po siya chargeable so sa confidential fund po. Okay. Now, Madam Witness, you said that you were shown or you were asked by counsel for respondent certain activities, and she mentioned. Pero nyo po mga kababayan, malalaman nyo po dito kung gaano niya hindi alam ang paggastos ng confidential funds. Paano pong hindi mo malalaman samantalang nung ikaw ay mayor, 500 million po ang confidential funds. 500 million. Aray ko. 500 million. Pagdating dito, hindi niya na alam. 4.8.6, which are among the activities that should be covered by. Shout out, Mami Cheche Bureche, J. Martin. Shout out sa mga umabol dyan. Eden Evangelista. Mara Inue. Layas! Confidential funds to uncover, 4.8.6, to uncover and prevent illegal activities that pose a clear
and present danger to the agency personnel, property, or other facilities under the resources. And using this provision, counsel for respondent wants this provision to justify the expenses of the Vice President Oh, as listed, illegal activity or communist, national terrorist. But I will read to you, Madam Witness, the portion that counsel intentionally omitted. Because this provision, and please check your circular, could you read the last portion of 4.8.6? Done in coordination with the appropriate law enforcement agencies. In other words, Madam Witness, this particular Sabi, Cheche, biro lang. Ikaw naman, no? Salamat. Ang sakit naman, pinapapasok, biro lang, no? Mamaya na, biro lang. Lambing lang ba? Ha? Lambing lang. Para magising lang yung diwa nyo. Michelle Geralbar, Mila Valdez, Ineco, Layas! Aray ko. provision says, yes, it is correct. It is proper to use confidential funds or to uncover, prevent illegal activities that pose clear and present danger. That is correct. But there is another requirement that counsel intentionally did not read, and that is that it must be done in coordination with the appropriate law enforcement agencies. My question to you, Madam Witness, Eto na. in all the submissions of the Office of the Vice President or the Deputy, as regards this, uncovering and preventing illegal activities, did any of the submissions of the Vice President indicate which government agency they coordinated with as regards this uncovering or preventing of illegal activities? Your Honor, please. Counsel for respondent. The submissions of the President would answer that question. Your Vice Honor. President, Counsel. Vice Vice President, sorry. It The was all question is- submitted to Silene. Let Silene answer. Silene, were there any submissions Meron that ba? Okay. it was coordinated with the respective law enforcement? Cheese, naalala na naman kita. Hayop ka, naalala kita. Cheese, mag-usap nga tayo, Cheese. Cheese, bakit pinag-aaralan mo ngayon at nais mong imbestigahan etong post ni Ligutan? Pero hindi mo iniimbestigahan, Cheese, etong splice video ni Splice Girl. Ano ba talaga, Cheese? Ako minsan naiinis na talaga ako sa'yo eh. Yung splice video ni Pia Cayetano ng pusang inang yan, hindi mo iniimbestigahan. Pero yung post ni Ligutan na irrelevant, Cheese, makinig ka, irrelevant yun sa impeachment. Yung kay Pia Cayetano, yun ang relevant. Inis na naman ako sa'yo, Cheese, Baka mabasag ko tong keyboard. Diba? Yung ano desisyon mo doon sa splice video? Aray ko. Ba't di mo imbestigahan? Di ba? Iimbestigahan mo yung kay Ligutan, Diba? Imbestigahan mo yan si Pia Cayetano. Mahilig yan gumawa ng pader. Ay, Janice Bailon. Maraming salamat, Janice Bailon. Noon lang, Chis, napapansin ng ating mga taong bayan, mga kababayan. Napapansin ng ating mga kababayan na ba't iimbestigahan mo yun? Personal yung kay Ligutan.
personal post niya yun. Post niya yun eh. Di ba? Post niya yun. Cheese. Ang imbestigahan mo, Cheese, yung splice video because the judge, Pia Cayetano, intentionally spliced the video to change the narrative of what Shell Jokno is saying. Ha? Aray ko. You don't know who is Shell Jokno? He is the vocalist of Datit. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Alam mo ba yun, Chase? Siya ang bokalisa ng Datit. Alak ng wedding ka talaga, Chase, oh. Ayusin mo, ha? Ha? Ayusin mo! Wala kang karapatan imbestigahan si Atty. Ligutan kasi nga personal post niya yun. That's personal. And everything that he said is freedom of expression. But Pia Cayetano, she can't splice the video because she is an idiot judge. Aray ko. Enforcement agencies. Meron bang sinubmit na dokumento ang Office of the Vice President na Madam COA, ito po yung mga government agency na kasama namin na nag-implement nitong surveillance, nag-implement nitong binigay naming information para uncovering on preventing illegal activities. Meron bang listahan na dokumento Bibili akong keyboard. Bawasakin natin to. na sinubmit Chinita ng ako. Office of the Vice President or ng DepEd showing precisely the appropriate law enforcement agencies they collaborated with? Yung sa DepEd po, yung sa certification ng AFP to support the payment of rewards, may nakalagay po doon na coordination. Certification lang. Ayan ha. Yung certification po, dinoktor nila yon. Yung po yung Youth Summit. Aray ko. Magnanakaw talaga si Sara. Ayan po mga kababayan ha. Ito lang po, masimpleng explanation mga kababayan. Kapag may payment ka ng rewards, sinasabi ko nga sa inyo, magbayad ka, alam mo, binigyan ko ng reward si, sino ba pwedeng sample dyan? Sino ang pinakamatanda dyan? Halimbawa, si Chinita ako, binigyan ko siya ng reward. Reward, payment of rewards. Ibig sabihin, meron siyang accomplishment. Diba? So, kung may accomplishment siya, meron siyang ginawa. Diba? So, kaya binigyan ni Sara ng reward si Chinita ako kasi nga, well done. Or, nagawa niya ng tama yung confidential yung confidential paggamit ng confidential fund, confidential information, confidential situation. Ngayon, hinahanap ngayon ng COA kung anong ginawa ni Sara Duterte at ng DepEd, bakit mo siya binigyan ng reward? Wala po silang binibigay na dokumento, bakit niya binigyan ng reward si Chinita ako? Na dapat, bago bigyan ng reward yan, ay may ginawa siya na accomplishment. Wala siyang binibigay na accomplishment report. Nagbigay ka ng reward, pero wala ka namang pinapakitang accomplishment report. Aray ko. Bakit ganon? Kasi nga po, magnanakaw. Bangag, Sara Duterte. Bangag, magnanakaw. Aray ko.
Di ba mga kababayan? Napakasimple yan lang eh. Di ba? Oh. Napakasimple. Kailangan mo ng accomplishment bago ka magbigay ng reward. Kahit saan naman eh. Sa mga Miss Universe. Kailangan mo ma-accomplish at manalo bago ka bigyan ng corona. Reward, corona. Oh. Lahat eh. Bago ka magbigay ng reward, kailangan may accomplishment. Dito, hinahanap po yung accomplishment ni Sarah na report. Wala siyang mapakita kasi nga, dinuktor. Aray ko. Ninakaw eh. Hinangay na yun. Di ba?